The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. To put into context what we have heard, perhaps you have heard these stories from the olden times. When husband being asked by their wives, "Saan ka punta?" "Punta kami sa patay." Sabi ng babae, "Kahapon galing na kayo sa patay, ngayon patay na naman." Sabi ng asawa, "Tawagan mo si kumpare kung nagsisinungaling ako." Tatawagan ng misis yung kumpare, "Pare, punta daw kayo sa patay." "Opo, punta kami sa patay." Palagi may patay. Oo. Nakakalusot sila sa mga asawa nila. Sa patay ba talaga? Kalahati yun ang katotohanan. Ang katotohanan ay patay, sindi. Ano po? Ang ibig sabihin nun, pupunta sila sa club. Ano po? Another story, sabi ng mga kabarkada ko, nagpupunta sa club dati, sabi nila, "Uy, may bago kang ka-table. Maganda ba? Karta ano? Alam niyo ba yung karta? Karta ano? Anong level ng ganda? Karta ano?" Sabi, "Karta 2. "Ay, maganda. Karta 2. Ayun sa'yo, mga 5, karta 5. Ano ibig sabihin nun? Yung babae sa bar, gumaganda pag nakadalawang bote ka na. Ano pa? Pag sinabing 5, karta 5, pangit talaga yon. Bakit? Kailangan 5 bote na nainom mo para gumanda. Ano pa? Hindi ko alam kung alam ito ng mga babae, pero alam ito ng maraming lalaki. Ano pa? Nagpupunta ka sa bar. Madilim. Bakit madilim? I guess some people find it comfortable to do things in the dark. Darkness hides some of our sins. Take note. Darkness hides some of our sins. We become comfortable in the dark. Kaya mag-iingat kayo pag mahilig kayo sa dilim. Ano pa? What is the gospel and the readings trying to tell us? People walking in darkness. You can be in the dark for some reasons, like you are sick. It can be a darkness. Saint John of the Cross would describe his journey as dark night of the soul. When you find it difficult to find God in your life. But how can you find God in your life when you are living in sin? How can you find God in your life when you are living in sin? When you say, there's a light at the end of the tunnel, it doesn't mean
the tunnel is dark. The light at the end gives hope to those who are in the dark. Hope. My dear friends, my brothers and sisters, what is the second reading trying to tell us? The common darkness we have is the disagreement among ourselves. Kailangan ba natin magkasundo palagi? Hindi. Hindi totoo na kailangan natin magkasundo. May mga bagay na hindi na tayo mapapagkasunduan. Huwag niyong kakalimutan ito. May mga bagay na hindi natin pwedeng pagkasunduan. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakasundo, mag-aaway tayo. Hindi po ba? Palagi ko itong paborito. Paborito ko itong kwento. Yung pong mga Ilocano, mayroon kayong ulam, abuos. First time ko yung natikman. Aliw na aliw ako. Ano po? Nung tinikman ko, pumuputok-putok sa bibig yung ulam. Ano po? Sabi ko, ano po ito? Itlog ng langgam. Ay, nalunok ko na. Alam nyo, nalunok ko na. Feeling ko may gumagapang pa eh. Sabi nung nanay ng seminarista, mahal yan, Father. Siyempre, ikaw ba naman ang kumuha ng itlog ng langgam? Ano po? Mahal talaga yon. Ano po? Specialty nila yon. Abuos. Ano po? Ngayon, siyempre, natikman ko na. Kaya pagkatapos mag-bless ng pagkain, yung mga kasama kong pare, na-intriga, kumuha din. Ano po? Habang kumakain kami, ang binanatan ko lang, bagnet sila yon. Ano po? Sabi, bakit ganito ito? Ano nito? Sabi, hindi sinabi ko na. Yan ay itlog ng langgam. Ay, mayroon pa silang natitira. Ano po? Ngayon, sabi nung nanay, masarap po ba? Masarap po ba? Ang mga sinungaling. Sabi lang, opo. Ano pa? Kasi ayaw nating makasakit ng kalooban. Hindi po ba? Kahit hindi masarap, opo. Anong ginawa nung nanay? Kinuha yung buong lalagyan at sinandukan sila. Tama na po. Tinakpang ko ang pinggang ko. Sabi ko, ayan, magdusa kayo, mga sinungaling kayo. Di po ba? Kailangan ba natin magkasundo? Ano po? May mga bagay na hindi natin mapapagkasundoan. Ano po sabi ni Stephen Covey? Sabi niya, there are times we can disagree agreeably. There are times we can disagree agreeably. Na pagkasunduan natin na hindi tayo magkakasundo. At least nagkasundo kayo, hindi po ba? Na pagkasunduan namin na hindi kami magkakasundo. Bakit mahalaga yon? Because we begin to compromise our values just to please each other. Anong problema sa second reading? Problema yan ngayon na hindi natin pinag-uusapan ng katotohanan. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nagsalita. Hello? Hindi natin pinag-uusapan ng katotohanan. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nagsabi. Hindi tayo nagtatanong, totoo ba yan? Hindi, basta sinabi ni Pedro. Ay, ano yung sinabi ni Juan? Di pa ba, no? Mananabi ako, mananabi. Bato-bato sa langit. Ano pa? Kahit pare, sorry for the words, hindi nakapagsasalita tungkol sa korupsyon ng ibang tao dahil ayaw nilang masaktan ang kanilang mga benefactor. Di po ba? Hindi nagsasalita tungkol sa kamalian. Bakit? Baka hindi magbigay. Yun ang malungkot na kwento. Mga minamahal na mga kapatid, we compromise our values
because we are so afraid that we might not benefit anymore from them. Is it about that what is true? No. It is about what we can get. Kaya nagkakaroon ng kampi-kampi. Mga minamahal na mga kapatid, nagdidilim ang ating buhay. Madilim ang kinabukasan ng ating bansa kasi hanggang ngayon, marami sa atin tinatangkilik ang korap. Bakit? Nakikinabang. Nakikinabang. Mga minamahal na mga kapatid, kailan? Ano sabi doon? Repent, for the kingdom of God is at hand. Hindi natin mararamdaman ang kaharian ng Diyos kung patuloy tayong mabubuhay sa dilim. Hello? Di po ba? Hindi magiging maayos ang inyong pamilya kung ayaw niyong pag-usapan ang katotohanan. Dahil takot tayo makasakit. Di ba paano? Nay, bawal sa iyo yan. Alam mo namang bawal yung kinakain ng nanay mo. Pero dahil ayaw mo masaktan, pinagbibigyan mo. Di pa ba, ano? May gamot naman eh. Di ba, ano? Ganun talaga. Ngayon, putol ang paa. O, sino may kasalanan? Ikaw. Di po ba? Ayaw mo magsalita. Father, ayaw makinig. Pagka minsan, sabi nga nila, you have to break the body to save the soul. Hindi mo nga masabi, may muta ka, di po ba, na? Oh, o bakit ka bigla nagpahid ng mata mo? Oh, nasabi ko lang, may muta ka, di po ba, na? Hindi natin masabi. Father, hindi naman na madali yun sabihin. Hindi, ganito lang yun. Sabihin mo doon sa may muta, tingnan mo nga ako, may muta ba ako? Wala. Buti ka pa, meron. Di ba? O, di ba? Tapos. Di po ba, no? Tapos. Mga minamahal na mga kapatid, ayaw nating magsabi ng totoo. Kaya tayo nagkakagulo. My dear friends, my brothers and sisters, the problem with sin that makes us live in the darkness is because we are getting comfortable living in the dark. Amen. It was a sad story that one of the priests who used to preside in Greenbelt got amputated. Nagmimisa yon dito. Naputulan ng paa because of diabetes. Sabi ko, hindi niyo ba pinagsasabihan? Alam naman niya yun. Alam niyo, pag ikaw ay nasa dilim, hindi mo alam. Kasi masarap talaga kumain ng bawal. Di ba, ano? Kaya nga matigas ang ulo mo kasi masarap eh. I urge parents, please. Nilalanggam na ako. Parents, please. Correct your children. Palagi ko ito sinasabi. Hindi bali nang umiyak ang inyong mga anak ngayon habang sila'y inyong itinatama, kaysa pagdating ng araw, kayo ang iiyak ng dahil sa kanila. Inuulit ko. Hindi bali nang umiyak ang inyong mga anak ngayon habang sila'y inyong itinatama, kaysa pagdating ng araw, kayo ang iiyak ng dahil sa kanila. Ayaw nating itama kasi ayaw nating masaktan. Sadyang may mga bagay na masakit
lalong-lalo na pag totoo. Ano sabi ng Diyos? Pag ang kapatid mo ay nalugmok sa pagkakasala na wala kang ginawa, ikaw ay merong pananagutan. Pero sinabihan mo at hindi nagbago, ikaw ay walang pananagutan. Kaya mahal kang sinasabi mo. Ano pa? Parang muta lang yan. Yun ang may tinga, di ba? Ano? Ang hirap sabihin, di ba? Nakangiti. No. Alam ko ulam nyo. Ano? Malunggay. Bakit mo alam? Merong malunggay sa ngipin eh, di ba na? Gawan mo na lang ang paraan kaysa naglalakad diyang nakakahiya naman, di ba ba? Ano? Show your concerns. My dear friends, my brothers and sisters, in allowing our brothers and sisters live in the dark, we live with them in darkness. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Have a blessed Sunday.